Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1971. Ang gayong halatang pangahas na ginamit sa kasuklam-suklam na paraan. Hindi napigilan ni Jackie na tumawa ng malamig pagkatapos niyang marinig ito. Ang gayong hamon ay kapaki-pakinabang sa iba, ngunit hindi lamang laban kay Jackie. Ang iba pang bagong recruit na informal na mga disipulo ay nabuhayan ng loob matapos nilang marinig ito at tuwang-tuwang tumingin kay Jackie na gustong tanggapin niya ang hamon. Sa mga taong ito, kaya ni Jackie nalabanan si Wesley. Sa pag-aakalang hindi sasang-ayon si Jackie sa pagtaya sa paraan kung gaano katahimik si Jackie para sa kanyang panunuya, idinagdag ni Wesley, ikaw ang numero 1 disipulo sa mga bagong recruit. Kung natatakot ka ngayon, ano sa palagay mo ang iisipin ng iba tungkol sa iyo sa hinaharap? Nagsalita si Jackie sa mahinang boses, wala akong pakialam kung ano ang tingin ng iba sa akin. Hindi mo ba nais na labanan ako sa arena ng pakikipaglaban sa taya? Pagbibigyan kita, pero hindi ko ginagawa ito dahil sa sinabi mo. Nararamdaman ko lang na karapat-dapat kang turuan ng leksyon. Agad na sumili ang ngiti sa mukha ni Wesley nang pumayag si Jackie. Gayunpaman, ang huling pangungusap na sinabi ni Jackie ay tulad ng pagbuhos ng isang balde ng dugo ng aso sa kanyang mukha, at agad na nawala ang tuwang-tuwa. Tinitigan ni Wesley si Jackie na nagngangalit ang mga ngipin, walang ibang gustong sawayin siya ng malakas. Kung ang sekta ay walang mga alituntunin na pumipigil sa kanila sa pakikipaglaban ng pribado, gusto niyang tiklupan ang kanyang manggas at turuan ang magiting na lalaking ito ng leksyon. Ang lalaking ito ay naglakas loob na sabihin na kailangan niyang turuan ng leksyon. Walang sino man ang nangahas na hiyain siya sa ganoong paraan sa buong taon. Makinig kang mabuti, ***** ka. Babayaran kita ng mahal. Tumaas ang kilay ni Jackie at kalmadong tumingin kay Wesley. Maaari mong itago ang 50 piraso ng lower grade spirited crystals bilang mga regalo para sa tapat na asong ito na nasa tabi mo. Hindi ko sila kinukuha. Itakda natin ang laban sa taya sa katapusan ng buwang ito. Simula noon ng buwan, at naglaan ng sapat na oras si Jackie para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatakda ng laban sa pagtaya sa katapusan ng buwan. Gayunpaman, ang yugto ng panahon na inakala ni Jackie na sapat ay isang kisap mata lamang sa opinyon ng ibang tao. Kung tutuusin, medyo maikli pa rin ang tagal ng panahon ng isang buwan, at hindi nito gaanong mapataas ang galing ni Jackie sa pakikipaglaban. Hindi lang sinampal ng sinabi ni Jackie si Wesley, pati ang lalaking may triangular na mata. Galit na galit ang lalaking may tatsulok na mata na tinuro niya si Jackie at nanginginig, halos hampasin siya kaagad. Gayunpaman, pinigilan siya ni Wesley. Lumingon si Wesley at nagsalita ng singkit ang mga mata, sige. Pupunta kami ayon sa oras na itinakda mo. Kailangan mong tandaan ito ng mabuti, bagaman. Huwag kang masyadong matakot na hindi ka na magpapakita noon. Bumalik si Jackie sa kwarto niya nang hindi lumilingon pagkatapos niyang magsalita. Sinarado niya ng malakas ang pinto ng kwarto nang hindi sumagot kay Wesley. Sa palagay ni Wesley, walang pinagkaiba ang mga ganitong aksyon sa paghampas sa kanya sa mukha. Sa sobrang galit niya ay nanginig ang buong katawan niya. Nagsimulang sumigaw ang lalaking may tatsulok na mata, marunong ba itong sumunod sa mga patakaran? Ano nga ba *****? Hindi niya naiintindihan ang kalawakan ng langit at lupa. Senior kuya, hindi mo madaling palayain ang taong ito kapag nagkita kayo sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Ang mga sulok ng bibig ni Wesley ay lumulutang sa isang walang awa na pagngisi. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko ang taong ito ng leksyon sa loob ng mga margin na pinapayagan ng mga patakaran. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang maaari niyang masaktan, at ang mga hindi niya kayang bayaran. Kinaway-kaway niya ang kanyang manggas na may malamig na panunuya bago siya umalis. Sumunod din ang lalaking may tatsulok na mata at ang iba pa kay Wesley na parang mga alipors niya. Ang mga bagong recruit na informal na disipulo na orihinal na lumabas para makipag-chat ay wala sa mood na magpatuloy na manatili sa labas. Ang sinabi ni Wesley at ng iba pa ay naging dahilan ng kanilang pagkalito. Ang ilan sa kanila ay galit na ang kanilang buong katawan ay nanginginig, ngunit wala silang magawa. Kabanata 1972. Dahil wala silang lakas para talunin si Wesley, inaasahan na lamang nila ang paghihiganti ni Jackie sa kanila. Ang balita ng pagtatagpo ni na Jackie at Wesley sa arena ng labanan sa taya ay naglakbay na parang may pakpak sila. Nalaman ng lahat ng informal na disipulo ang balita sa loob ng isang oras. Kaya naman, lahat ay naghintay na lumipas ang oras, inaabangan ang masiglang labanan. Pinalabas na naman ni Jackie si Nash pagkapasok niya sa sariling kwarto at binigyan siya ng maikling paliwanag tungkol sa nangyari.
Alam ko na palagi kang nagtitiwala sa sarili mong lakas, ngunit hindi magiging madali ang laban kay Wesley, nag-aalalang sabi ni Nash. Bagaman pinuri ni Elder Lee na dapat kang maging isa sa nangungunang 300 informal na disipulo, si Wesley ay isa sa nangungunang 200. Ganyan ka ba ka-confident sa duel na ito sa kanya? Umiling si Jackie, hindi ako 100% tiwala sa ngayon. Natural na kinabahan si Nash nang marinig niya ito, at bigla siyang umupo ng tuwid. Kung ganoon, bakit ka pumayag? Hinailan ni Jackie ang teapot sa mesa para ibuhos ang 2 tasa ng tsaa para sa kanya at sa kanyang ama. I mean hindi ako 100% confident ngayon, pero hindi ibig sabihin na hindi ako magiging confident 1 month later. Higit pa rito, kailangan kong harapin ang mas maraming problema sa hinaharap kung hindi ako sasang-ayon dito ngayon. Tulad ng sinabi ni Wesley, mayroon lamang 30 individual na silid tulad ng tinutuluyan ko sa mga informal na disipulo. Posibleng isipin ng mga taong ito na hindi ako karapat-dapat sa silid. Kung hindi ko patunayan ang aking sarili sa aking lakas, magkakaroon ng walang katapusang problema sa hinaharap. Pinakamabuting lutisin na lang ang isyu ng isang beses at para sa lahat. Natural na alam ni Nash ang kawalan ng kakayahan na nararamdaman ni Jackie. Ang mundong ito ay palaging sinusunod ang survival of the fittest na konsepto, at ang mga may sapat na kapangyarihan lamang ang maaaring kumuha ng mas maraming mapagkukunan. Naunawaan ni Jackie ang konseptong ito, at iyon ang dahilan kung bakit pilit niyang tinanggap ang hamon na ito mula kay Wesley. Si Jackie ay uminom ng isang subo ng tsaa at nagpatuloy, gayunpaman, iimbestigahan ko siya bago ang laban. I need to at least understand kung bakit siya yung dumating instead of the others. Mayroon ba siyang mga taong sumusuporta sa kanya, o inutusan ba siyang gawin iyon ng ibang tao? Tumango si Nash at itinoon ang tingin kay Jackie. Kung gayon, paano mo planong magsanay sa darating na buwan? Ininom ni Jackie ang kanyang tsaa at bumaantong hininga bago sinabing, paano ako magsasanay? Kailangan ko talagang pumasok sa Soul Hall. Mayroon pa akong 50 puntos ng kontribusyon ng sekta sa akin, kahit na wala akong ideya kung gaano katagal ako makakapag-train sa Soul Hall na may 50 puntos ng kontribusyon. Gayunpaman, sigurado akong sapat na para subukan ko ito. Kailangan kong malaman man lang kung paano nakakatulong ang Soul Hall na itaas ang bilis ng pagsasanay para sa Soul Attribute Martial Skills. Ang Soul Hall ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Dul Sovereign Pavilion at hindi masyadong malayo sa tinutuluyan ni Jackie. Kung tutuusin, bago lang siya rito at alam lang niya ang pangkalahatang direksyon ng Soul Hall ngunit hindi pa siya nakakabisita sa lugar. Kaya naman, hinaila lang niya ang isang runner na disipulo para manguna sa kanya. Ang runner na disipulong ito ay si Brooke Davis. Ang isang runner na disipulo ay isang taong ang lakas ay wala sa antas ng isang informal na disipulo ngunit nais pa ring sumali sa sekta upang magsanay. Ang mga taong ito ay karaniwang kulang sa suporta mula sa kanilang mga pamilya, at ang kanilang buhay ay hindi kasiya siya kahit na hindi sila sumali sa Dul Sovereign Pavilion. Mas maganda kung sila ay sumapi sa sekta bilang isang runner na disipulo. Bagaman medyo nakakapagod ang buhay nila, binigyan sila ng mga mapagkukunan upang suportahan ang kanilang pagsasanay. Natural na alam ni Brooke ang tungkol kay Jackie. Kahit na si Jackie ay hindi kilala sa mga mas mataas na antas ng mga disipulo dahil maaaring hindi nila alam kung sino siya, siya ay medyo sikat sa mga informal at runner na disipulo. Kung tutuusin, hamanin niya ang isang taong nasa top 200 sa mga informal na disipulo sa pagtatapos ng buwan. Si Brooke ay hindi nang ahas na tingnan si Jackie dahil may ilang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga posisyon. Pagkatapos ng isang simpleng pagtatanong, nalaman ni Jackie na 4 na taon na si Brooke sa Dul Sovereign Pavilion, at marami siyang alam tungkol sa mga nangyari sa sekta. Sinamantala ni Jackie ang pagkakataong ito para magtanong tungkol kay Wesley. Si Brooke ay may nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi lamang si Senior Brother Wesley na mas malakas kaysa sa karaniwang mga informal na disipulo, ngunit siya ay may malakas na background. Ang senior brother na si Wesley ay papasukin sa unang yugto ng nakuhang antas sa lalong madaling panahon at magiging isang formal na disipulo. Siya ay magiging matandang disipulo ni Elder Sayer. Chapter 1973. Gulat na napatingin si Jackie kay Brooke nang marinig niya ito. Naramdaman niya na iba ang ibig sabihin ni Brooke sa paraan ng pagsasalita niya, at bahagyang nakasimangot, nagtanong si Jackie, magiging elder disciple na siya pagkatapos lang na maging formal disciple. Ang mga hakbang sa pagiging isang formal na disipulo ay naitala sa Jade Identification Card, ngunit walang nakasulat sa Jade Strips tungkol sa kung paano maging isang elder disciple o napiling disipulo. Alam ni Jackie na ang matatandang disipulo ay isang antas na mas mataas sa karaniwang formal na mga disipulo, ngunit hindi sila mas mataas. Ang pinakamahalagang disipulo sa buong sekta ay ang mga piniling disipulo dahil sila ang cream ng pananim.
Tanging ang mga napromote sa napiling antas ng mga disipulo ang maaaring magsanay ng martial art technique at martial skills ng pinakamataas na antas. Gayunpaman, walang ideya si Jackie kung paano maging isang napiling disipulo. Magalang nang umiti si Brooke, na-realize niya siguro na wala masyadong alam si Jackie sa mga bagay na ito. Kaya naman, mitigang ipinaliwanag niya, sa totoo lang, ang mga tinatawag na elder disciples ay kapag ang mga informal at formal na elder na iyon ay pumili ng isang disipulo sa mga formal na disipulo bilang kanyang napiling disipulo, si Senior Brother Wesley ay mula sa pamilya Sayer, na sikat sa Dulce Sovereign City. Ang pinakamalakas na master sa pamilya Sayer ay ang hindi formal na elder ng aming sekta. Ang mga matatanda mula sa karaniwang mga sekta ay kukuha ng mga miyembro mula sa kanilang pamilya upang maging kanilang mga piniling disipulo. Sa katunayan, ang matatandang alagad ay maaaring hindi mas malakas kaysa sa iba pang formal na mga alagad. Ang tanging pagkakaiba ay ang kanilang pagkakakilanlan lamang. Sa wakas ay naunawaan na ni Jackie ang ibig sabihin ng matatandang disipulo pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Brooke. Ang aksyon ni Elder Sayer na kinuha si Wesley bilang kanyang napiling disipulo ay, sa katunayan, kinuha lamang ang nakababatang henerasyon ng kanyang pamilya sa ilalim ng kanyang pakpak. Kung tutuusin, ito lang ang tanging paraan para makapag-ayos si Wesley. Ito ang magpapalakas sa kapangyarihan ng kanilang pamilya, at makatuwiran kung bakit walang pakialam si Wesley kung magkakaroon ng mataas na tagumpay si Jackie sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Elder Sayer bilang suporta. Nadama niya na kahit na si Jackie ay maaaring umakyat ng isang hakbang na mas mataas at kumuha ng isang mahalagang posisyon sa sekta, si Jackie ay hindi magpapahirap sa kanya dahil kay Elder Sayer. Napangisi si Jackie sa naisip nito. Kung ito ang nasa isip niya, masasabi lang ni Jackie na masyado siyang self-righteous. Si Jackie ay hindi ang uri ng tao na mag-iikot sa paligid. Ang mga nangahas na sumalungat sa kanya ay kailangang maging handa na siya ay gumanti laban sa kanila. Naglakad siya kasama si Brooke habang nag-uusap sila. Nagtanong si Jackie ng isang huling tanong habang papalapit sila sa Soul Hall. Alam mo ba kung paano maging isang napiling alagad? Novel drama. Ito ang $1,000,000 na tanong na si Jackie, isa na nakatuon si Jackie sa lahat ng ito. Ang sekta ay tatutok lamang sa pag-alaga ng isang tao matapos ang isang tao ay naging isang napiling alagad. Ang iba ay hindi maglakas loob na mag-abala sa kanya dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Bagaman hindi natatakot si Jackie tungkol sa iba na nagdulot sa kanya ng problema, nais niyang mag-focus ng mas maraming oras sa pagsasanay. Sumagot si Brooke, walang maraming mga hadlang upang malampasan kung nais mong maging isang napiling alagad. Hindi na kailangang dumaan sa iba't ibang mga layer ng screening, ngunit may isang salita lamang na kailangan mong sundin. Panipi. Itinaas ni Jackie ang kanyang kilay sa sorpresa matapos niyang marinig ito. Aling salita? Lumaban. Mayroong isang kabuoang 10 napiling mga alagad, at sila ang pinakamalakas na alagad sa lahat ng mga alagad. Kung sa palagay mo ay mayroon kang lakas upang hamanin ang mga napiling mga alagad, kailangan mo lamang hamanin ang isa sa kanila. Kung pinamamahalaan mo upang talunin ang mga ito, ikaw ay naging isang napiling alagad. Panipi. Hindi ito takutin si Jackie. Sa halip, ang isang nasusunog na spark ay hindi pinapansin sa kanyang puso. Kabanata 1974. Matapos sumipsip ng mga fragment ng kaluluwa ng Great Master, nakaranas si Jackie ng isang mas malawak na mundo. Bagaman mas malakas ang kontinente ng Hestia sa mga tuntunin ng pagsasanay kung ihahambing sa mundo ng Daxia, hindi pa rin sila maihahambing sa banal na walang bisa na mundo. Ito ay ang posisyon lamang ng isang napiling alagad sa isang maliit na sekta na matatagpuan sa West Cersei Island ng Hestia Continent. Hindi ito binibigyang pansin ni Jackie. Itinaas ni Brooke ang kanyang ulo at sinulyapan si Jackie bago siya lihim na umiling nang walang magawa ang kanyang ulo. Nakita niya kung paano tinukoy si Jackie na nais na maging isang napiling alagad. Sa buong mga taon, nakipag-ugnay siya sa isang hindi mabilang na bilang ng mga alagad, at nakita niya ang parehong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang pagpapasya na manalo ay mawawala sa loob ng isang taon o dalawa. Mahirap na makarating sa posisyon na iyon dahil ang napiling mga alagad ay ang 10 pinakamalakas na tao sa buong sekta. Bagaman ang dalawahang soberanya na pavilion ay wala sa kontinente ng Hestia, ito ay isa sa mga nangungunang sekta sa West Cersei Island. Ang sekta ay nag-recruit ng marami sa mga masters mula sa West Cersei Island, at ito ay isang kampo ng konsentrasyon para sa mga Predai user. Ang hakbang sa mga balikat ng mga masters na ito upang maging isa sa nangungunang 10 sa kanila ay mangangailangan ng isang mataas na halaga ng talento at malakas na lakas. Napakaraming mga alagad ang nabigo habang sinubukan nilang umakyat sa posisyon ng mga napiling mga alagad, tinatanggap ang kanilang kapalaran ng mapagtanto nila ang kakulangan ng mga talento.
Si Jackie ay tiyak na naiiba sa iba, ilang beses siyang mas may talento kaysa sa Brooke. Gayunpaman, nadama ni Brooke na hindi pa rin siya kwalipikado upang maging isang napiling alagad. Si Jackie ay maaaring lumiwanag ng maliwanag sa mga formal na alagad, ngunit hindi niya magagawang maging isa sa mga napiling mga alagad. Gayunpaman, nagkaroon siya ng malaking impresyon kay Jackie. Ang ilan sa mga informal o formal na mga alagad ay titingnan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang alagad ng runner sa kanilang pakikipag-ugnay. Sinigawan pa nila siya at makikipag-usap sa kanya ng condescendingly. Hindi yun nangyari kay Jackie, at tiningnan niya si Brooke bilang kanyang kapatid na junior. Hindi niya maiwasang paalalahanan si Jackie, ang lahat ng aming mga alagad ay hindi maaaring magkaroon ng pakikipaglaban na mas mataas kaysa sa antas ng likas na antas. Ang mas malakas na tao ay hindi nangangahulugang makakakuha siya ng mas mataas na posisyon. Panipi. Tumango si Jackie. Napansin din niya ito mula sa Jade Identification Card. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang sekta ng mga alagad na may kasamang mga alagad, nais nilang ikasal sila sa oras na sila ay karapat-dapat na mag-alaga. Ang antas ng likas na antas ay isang antas ng paghihiwalay sa West Cersei State. Ang lahat ng mga alagad ay hindi maaaring magkaroon ng isang pakikipaglaban na mas mataas kaysa sa antas ng likas na antas. Kapag nasira nila ang antas ng likas na antas at nakamit ang antas ng pagtitipon ng espiritu, iiwan nila ang pagkakakilanlan ng alagad at kukuha isang mahalagang posisyon sa sekta. Si Zeph at ang natitira ay nasa ganitong sitwasyon din. Dati silang mga alagad mula sa dalawahang soberanya na pavilion, at sinimulan nila ang pagkuha ng mga mahahalagang posisyon sa sekta pagkatapos nilang masira sa antas ng pagtitipon ng espiritu. Nakahiwalay sila sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga alagad at naging mga miyembro ng administratibo ng sekta. Nangangahulugan ito na kahit na ang napiling alagad na may pinakamataas na katapangan ng pakikipaglaban ay magiging sa paunang yugto ng nakuha na antas, hindi masira sa isang mas mataas na antas. Bahagyang tumango si Jackie. Nakilala niya ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ni Brooke. Lihim niyang paalalahanan si Jackie na maaari niyang magpasya sa lakas at talento ng mga napiling mga alagad sa paraang karaniwang naisip niya. Salamat. Mayroon akong isang huling tanong, sino ang namamahala sa kaluluwa ng kaluluwa? Panipi. Sumagot si Brooke ng may ngiti, ang Soul Hall ay walang sinumang namamahala. Mayroon lamang silang mga alagad na tumanggap ng mga misyon. Ito ay isang pagkakataon upang kumita ng mga puntos ng kontribusyon sa mas maraming paraan. Panipi. Agad na naintindihan ni Jackie kung ano ang nangyayari matapos niyang marinig ang sinabi ni Brooke. Ang mga masters na nasira sa antas ng pagtitipon ng espiritu ay tiyak na hindi namamahala sa pangangalap ng mga puntos ng kontribusyon sa bulwagan ng kaluluwa. Iyon ay tulad ng paggawa ng isang pag-aalsa sa isang bagay na walang kabuluhan. Sa halip, ang mga alagad na nais kumita ng mga puntos ng kontribusyon ay maaaring makatulong na gawin ang trabaho. Maaari nilang kolektahin ang mga puntos ng kontribusyon at ayon ang kagamitan sa Soul Hall. Ang pintuan ng kaluluwa ay tila ipininta ng itim na tinta. Naramdaman ni Jackie ang kanyang kaluluwa na nanginginig mula sa malayo. Kabanata 1975. Nang buksan ni Jackie ang pintuan upang makapasok sa bulwagan, hindi niya masabi kung ang kanyang isip ay naglalaro ng mga trick sa kanya, o kung siya. Tunay na nadama ito, nakaramdam siya ng isang alon ng hangin na humihip sa kanya at dumiretso sa kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang katawan, hindi niya ito nabigyan. Ang bulwagan ay may napakasimpleng dekorasyon, at maraming mga maliit na pintuan sa likuran ng bulwagan, ang taas ng isang tao. Ang lahat ng mga uri ng mga anting-anting at marking ay iginuhit sa mga pintuang ito, at sa isang sulyap lamang sa mga bagay na ito, nadama ni Jackie na nasasaktan ang kanyang mata na hindi niya maaaring tumingin sa kanila. Ang isang talahanayan ay inilagay sa harap ng mga pintuan na ito, at isang alagad ang nag-aalangan sa likuran ng mesa. Alam ni Jackie na siya rin ay isang informal na alagad mula sa paraan na siya ay bihis, ngunit hindi siya nakilala ni Jackie. Alam din niya na ang mga naturang takdang aralin ay hindi ibibigay sa mga bagong recruit na informal na alagad. Ito ay dapat na isang informal na alagad na kanyang nakatatanda. Sinuportahan ng taong iyon ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at sobrang inaantok na ang kanyang mga talukap ng mata ay tumulo. Kumpara sa iba pang mga bakuran ng pagsasanay, hindi maraming mga tao ang madalas na ang kaluluwa ng kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, hindi maraming mga tao ang nagsagawa ng mga diskarte sa martial art o martial na kasanayan ng katangian ng kaluluwa. Bahagyang itinaas ni Noel Carl ang kanyang ulo dahil baka narinig niya ang mga yapak o nadama na may pumasok sa bulwagan. Siya ay may isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, tamad tulad niya, kahit na hindi iyon nagagalit kay Jackie. Itinaas niya ang kanyang ulo at nagsalita sa isang malinaw na tinig, pagbati, Senior Brother Noel.
Bago pumasok sa lugar na ito, tinanong niya si Brooke kung sino ang nasa tungkulin sa Soul Hall. Si Noel ay may parehong pagkakakilanlan bilang Jackie, ngunit sumali siya sa sekta sa loob ng 2 taon. 2 taon ay sapat na oras para sa maraming mga informal na alagad upang maging formal na mga alagad, ngunit ang mga talento ni Noel ay limitado. Tila napapagod si Noel. Itinaas niya ang kilay, nakasimangot habang sized si Jackie. Dapat kang maging bagong recruited na informal na alagad, ikaw ba? Tumango si Jackie. Hindi na kailangang itago ang katotohanan ito, at hindi niya ito maitago kahit na gusto niya. Sinaksak ni Noel, tila walang kabuluhan. Ano ang isang bihirang paningin para sa mga bagong dating na tulad mo upang bisitahin ang Soul Hall? Ang Soul Hall ay bihirang tumatanggap ng mga bisita. Sino ang aasahan para sa isang bagong recruit na informal na alagad na darating dito kapag nasa tungkulin ako ngayon? Panipi. Binigyang diin ni Noel ang huling pangungusap, at naintindihan ni Jackie ang ibig niyang sabihin. Sa isipan ng mga alagad na ito na sumali sa sekta sa pamamagitan ng karaniwang pagtatasa, ang mga pumasok dahil sa mga espesyal na kondisyon, ay isang biro. Ang paglalagay ng lahat ng mga ito sa parehong pedestal ay nang insulto sa mga informal na alagad na ito. Ang mga salita ni Noel ay maaaring masama, ngunit hindi sila matalim tulad ng mga sinasalita ni Wesley. Itinaas ni Jackie ang kanyang kilay at mahinahon na sinabi, mahalaga ba ang ating pagkakakilanlan pagdating sa pagsasanay ng mga diskarte sa martial art at martial na kasanayan ng katangian ng kaluluwa? Ang mga bagong recruit na informal na alagad ay hindi pinapayagan na pumasok sa Soul Hall. Ang mga tanong na ito ay maaaring naitanong sa kalmadong tono, ngunit may bakas din ng init ng ulo ni Jackie sa paraan ng kanyang pagbigkas. Napagtanto ni Noel na ang disipulong ito ay hindi isang simpleng tao, at wala siyang ganoong kaalagang background gaya ni Wesley. Isa lamang siyang napakakaraniwang informal na disipulo. Wala siyang natitirang talento o magandang kinabukasan. Hindi pa nakapasok si Noel sa huling yugto ng likas na antas sa sandaling ito. Kahit na nagawa niyang makapasok sa huling yugto ng likas na antas, kailangan niyang tanggapin ang mga hamon mula sa mga disipulo na hindi pa nakapasok sa huling yugto ng likas na antas sa sandaling siya ay naging isang formal na disipulo. Sa panahong iyon, mapipilitin lamang siyang isuko ang kanyang posisyon at bumalik sa nakakahiyang pagkakakilanlan ng isang informal na disipulo. Kabanata 1976, hindi mo kailangang magsalita sa akin ng ganyan, may dahilan ako para sabihin ang sinabi ko. Ang mga diskarte sa martial art o mga kasanayan sa militar na may katangiang kaluluwa ay maaaring ituring na isa sa mas mahirap isagawa. Hindi ako magkakaroon ng anumang mga katanungan kung nag-practice ka ng mga diskarte sa martial art o kasanayan sa martial ng mga katangian ng 5 elemento. Isipin mo ito bilang panghihikayat ko sa iyo. Kahit na ang mga master sa sekta ay hindi basta-basta nagsasanay para sa martial art techniques o martial skills na may katangiang kaluluwa, lalo pa ang mga katulad mo, isang bagong recruit na informal na disipulo. Hindi naman nagpalaki si Noel sa kanyang mga sinabi. Sa lahat ng martial art techniques at martial skills, ang mga kabilang sa 5 elemento ang pinakamadaling gawin. Kahit na ang kapangyarihan na pinakawalan pagkatapos nilang makamit ang antas ng pagkumpleto ay hindi kasing lakas ng mga diskarte sa martial art at martial skills ng iba pang mga katangian, madaling isagawa ang mga iyon, at ang posibilidad ng tagumpay ay mas mataas din. Pinunasan ni Noel ang bahagyang mapupulang mga mata at sumandal sa kanyang upuan, hindi nagmamadaling nagpatuloy. Sa buong taon, ang mga nakamit ang antas ng pagkumpleto kapag nagsasanay ng martial art techniques o martial skills na may katangiang kaluluwa ay ang mga napakatalino na formal na disipulo. Kahit na ang mga napiling alagad ay hindi basta-basta susubukan ito maliban kung ang iyong kaluluwa ay napaka-espesyal, o ikaw ay napakatalino. Sa tingin ko hindi ka isa sa mga iyon, bagaman. Bakit hindi ka sumama sa tamang informal na pagtasa ng disipulo at sumapi sa sekta sa paraang paraan? Para sa mga disipulong tulad ni Noel, ang pagtatasa para sa mga informal na disipulo dati ay hindi maituturing na karaniwang paraan ng pagtatasa sa mga disipulo. Maaari lamang nilang ilarawan ito bilang isang hindi pangkaraniwang paraan upang gawin ang mga bagay sa isang hindi pangkaraniwang oras. Ayaw nang ipagpatuloy ni Jackie ang gusot tungkol sa isyong ito kay Noel, kaya mahinahon siyang sumingit, I just chanced upon this opportunity. Hindi mo na kailangang turuan ako ng mga bagay na ito, Senior Kuya Noel, dumating ako sa Soul Hall para pabilisin ang pagsasanay sa martial skill, at nakapagdesisyon na ako. Ang mga salitang ito ay hindi makakaapekto sa aking desisyon. Nagtaas ng kilay si Noel at napahalakhak ng masama. Hindi siya ganoon kasangkot kay Jackie, gusto lang niyang ipaalala sa kanya dahil sa mabuting kalooban. Hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap kay Jackie, kung gayon, dahil hindi nagpapahalaga si Jackie. Tinaas baba niya si Jackie.
Ayon sa aming karaniwang mga patakaran, ang pagsasanay para sa isang araw ay nagkakahalaga ng 10 puntos ng kontribusyon sa sekta. Hindi mahalaga kung gaano kakatagal manatili sa loob sa buong araw, ito ay mabibilang pa rin bilang isang araw. 10 puntos ng kontribusyon bawat araw. Nangangahulugan ito na ang reward na nakuha ni Jackie ay maaari lamang magbayad ng 5 araw sa bulwagan. Hindi napigilan ni Jackie ang palihim na mapasigaw sa naisip. Ito ay medyo mahal, higit pa sa kung ano ang naisip niya. Noong una ay naisip niya na ang 50 sek na kontribusyon ng mga puntos na mayroon siya ay sapat na upang suportahan siya upang magsanay sa loob ng isang buwan, ngunit ito ay tila isang wishful thinking sa puntong ito. Mukhang na-realize ni Noel ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Jackie. May malamig na ngiti, komento niya, hindi mahal ang 10 sekta na kontribusyon sa isang araw. Kailangan mong isipin ito. Ang Soul Hall ay nangangailangan ng suporta ng kapangyarihan habang ikaw ay nagsasanay, at ito ay gumagamit ng maraming masiglang kristal. Bilang bayad sa konsumo ng kuryente, kailangan mo lang magbayad ng 10 kontribusyon na puntos sa isang araw. Kahit na pakiramdam ko ay medyo maliit na halaga ito na kailangan naming bayaran. Bago siya dumating, narinig na ni Jackie na ang Soul Hall ay talagang isang malaking pormasayon, at ang tungkulin nito ay palakasin ang bilis ng isang taong nagsasanay ng martial art technique o martial skill na kabilang sa soul attribute. Dahil ito ay isang malaking pormasayon, nangangailangan ito ng kapangyarihan upang patakbuhin ang sarili nito, at nangangahulugan ito na kailangan ng maraming masiglang kristal. Kung isasaalang-alang ito, ang 10 puntos ng kontribusyon sa isang araw ay hindi maituturing na malaking halaga. Tumangala si Noel at nagpatuloy sa pagsasalita, I need to inform you something beforehand. Wala akong pakialam kung manatili ka sa loob hanggat nasusunog ang isang joystick o hanggat may umiinom ng isang tasa ng tsaa, ngunit kailangan mong bayaran ako ng 10 puntos ng kontribusyon. Bagamat ang 10 puntos ng kontribusyon ay hindi isang malaking halaga, ito ay sapat na kapalaran para sa mga bagong recruit na informal na disipulo tulad mo. Hayaan mong bigyan kita ng isa pang babala. Ang mga taong walang talento tulad mo ay hindi dapat mag-aksaya ng oras sa martial art technique o martial skill na may katangiang kaluluwa. Ang kaluluwa ay isang bagay na ilusyon at mahirap maunawaan. Kabanata 1977. Huwag mo nang isipin na mas malakas ka kaysa sino mang tao. Marami ang nagkaroon ng parehong paraan ng pag-iisip na tulad mo, ngunit sila ay mga halimbawa sa mga sumunod sa kanila na ito ay isang pagnanasa. Hindi pinaalalahanan ni Noel si Jackie, tinutuya niya si Jackie sa sobrang pagpapahalaga niya sa sarili niya. Tulad ng sinabi niya, napakaraming mga disipulo sa sekta, ngunit napakaliit na bilang ng mga tao ang nag-practice ng martial art techniques at martial skills ng soul attribute. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa ay isang ilusyon na bagay, at ito ay hindi mahipo tulad ng 5 elemento. Maraming nakatatanda ang nagsanay ng mga elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa, at maaari silang magamit bilang mga sanggunian. Isang maliit na tangulang ang ibinigay ni Jackie, na ikinatawa ni Noel nang walang pakialam at nagpatuloy, dahil pinilit mong pumasok at sayangin ang 10 kontribusyon na iyon, wala na akong ibang masasabi. Hindi naniniwala si Noel na kaya ni Jackie na pabilisin ang kanyang mastery sa kanyang martial art techniques o martial skills pagkatapos niyang makapasok sa hall. Para kay Noel, imposible iyon. Maaaring posible kung nakalusot si Jackie sa intermediate stage ng likas na antas, ngunit hinuhusgahan ang pakikipaglaban ni Jackie. Husay, alam niyang nakamit ni Jackie ang unang yugto ng likas na antas. Wala siyang lakas na magkaroon ng kaliwanagan ng kaluluwa, novel drama. Hindi ako mag-aaksaya ng oras na makipag-usap sa iyo ng walang kaparerekon. Pumili ng antas ng kahirapan, may 7 sa kanila. Ang pinakamadali ay ang antas ng 1, at ang antas ng kahirapan sa ika-7 antas ay Katanji Tangi. Sa katunayan, hindi ko na kailangang itanong ito sa iyo. Ang pinakamaraming magagawa mo ay manatili sa antas ng kahirapan, marahil ay tumatagal hanggat may nagtatapos sa kanilang tsaa o isang joystick na nasusunog. Siya ay tamad na tumayo mula sa kanyang upuan at kinuha ang pagbuo ng mga jade strip sa kanyang harapan, at idinagdag ang isang pares ng mga rune na hindi maintindihan ni Jackie sa mga jade strips. Nang malapit nang mag-iniksyon si Noel ng enerhiya, gayunpaman, pinutol siya ni Jackie. Gusto kong magsanay sa antas ng kahirapan sa 2. Ano? Gusto mong pumunta para sa antas ng kahirapan sa 2? Binata, hindi ka ba pwedeng sumugod kapag wala kang alam? Kahit na ang mga napiling disipulo ay hindi makakatagal sa loob ng mas matagal kaysa sa oras na ginugugol para matapos ang tsaa, kung sisimulan ko ang antas ng 2 kahirapan, huwag kang mag-isa. Si Noel ay borderline na sumisigaw sa puntong ito, nakatingin kay Jackie na parang nabaliw.
Exasperatedly, Noel added, hindi mo dapat isipin na walang malaking pagkakaiba sa mga level kapag 7 lang ang antas ng kahirapan. Sinasabi ko sa iyo na may malaking pagkakaiba, at ang pagbubukas ng antas ng kahirapan sa dalawa ay may mas malakas na epekto sa kaluluwa na ilang beses na mas mataas kaysa sa antas ng kahirapan. Hindi ito matatanggap ng mga taong katulad mo kapag pumasok ka na sa formation. Mapipilitin kang palabasin ng malalakas na kaluluwa sa loob, at maaari mong baguhin ang antas sa ibang pagkakataon. Dapat binibiro mo ako ngayon din. Kahit tapos na si Noel sa kanyang pagbibiro, hindi naman gaanong nagbago ang ekspresyon ni Jackie. Gusto ko ng antas ng kahirapan sa dalawa. Agad na natahimik si Noel, at kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Pakiramdam niya ay hindi lang tubig ang laman ng utak ng lalaking ito, malamang na sinipa rin siya ng asno. Ginugol niya ang kanyang lakas sa pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay, para lang masayang ito dahil hindi pinansin ng lalaking ito ang lahat. He chuckled and felt that Jackie was absurd. Binata, sa tingin mo ba nagbibiro ako sa iyo? Kung hindi mo kayang tanggapin, baka masugitan ang iyong kaluluwa. Ang isang sugat sa kaluluwa ay hindi nakakatawa, at kailangan kong maging responsable para doon. Hindi mahalaga kung mamamatay ka man o mabaldado habang buhay, pero baka maparusahan ako ng nakatataas na pamunuan. Sinong nasaktan ko para tapusin ito? Kabanata 1978. Lalong nagalit si Noel habang nagsasalita. Hindi niya napigil ang sumugod para sampelan si Jackie nang marahas sa mukha niyang walang muwang para magising siya sa kanyang panaginip. Hindi na niya masasabihan ng ganito si Jackie kung hindi siya masasangkot ng husto kung nasaktan ang kaluluwa ni Jackie. Alam mo ba ang sinasabi mo? Pagsasaayos ng antas ng kahirapan sa antas ng dalawa, at sigurado ako na hindi ka magtatagal kaysa sa isang taong umiinom ng kanilang tsaa. Lalabas ka habang ang buntot mo sa pagitan ng iyong mga binti pagkatapos kong huminga ng ilang beses. Tumingin si Noel kay Jackie na parabang nakatingin sa isang supladong tanga. Bahagyang napabuntong hininga si Jackie, alam na alam niya na ang kanyang mga kilos ay dapat na isasalin sa kanyang pagiging tanga sa mata ng mga tulad ni Noel. Gayunpaman, ginawa niya ito dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Pagkatapos ng lahat, ang karaniwang kahirapan ay hindi isang malaking pagpapabuti sa isang martial skill sa antas ng Destroying the Void. Sa katunayan, hiniling niya kay Noel na i-adjust ang kahirapan sa level 2 dahil hindi niya maintindihan kung ito ay kapaki-pakinabang sa kanya sa ilalim ng naturang kahirapan. Walang magawang sabi ni Jackie, hindi mo kailangang mag-alala. Kung may mangyari sa akin kapag nasa loob ako, ipapaalam ko sa mga matatanda o diakono na ginawa ko ito sa aking sariling kalooban, na wala itong kinalaman sa iyo. Sisiguraduhin kong hindi ka madadamay dito. Bahagyang pinulupot ni Noel ang sulok ng kanyang bibig, hindi na alam ang sasabihin. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, never mind. Dahil pinilit mong huwag pansinin ang aking panghihikayat at huwag pansinin ang posibilidad na masaktan ang iyong sarili. Wala akong masyadong masasabi. Kailangan kong sabihin sa iyo, gayunpaman, na ang mga sugat sa kaluluwa ay hindi mapipigilan ng mga karaniwang table task, at direktang makakaapekto ito sa iyong pagsasanay sa hinaharap. Hindi mo dapat mawala ang iyong kinabukasan dahil sa iyong pansamantalang pag-usisa o dahil gusto mong kumilos ng mahigpit sa akin. Tinaas ni Jackie ang kanyang kilay at mahinahong sinabi, hindi mo kailangang mag-alala, wala ako sa mood na kumilos ng matigas sa harap ng sinuman. Maaari mo lamang ayusin ang antas ng kahirapan sa antas ng dalawa. Napangisi si Noel, iniisip sa sarili na hindi susuko si Jackie hanggat hindi niya nahaharap ang mga kahihinatnan. Sa sobrang arrogant na ekspresyon ng mukha ni Jackie nang magsalita ito, parang naisip niya na kaya niyang manatili sa difficulty level 2 area ng 1 hanggang 2 araw. Gusto niyang makita ang ekspresyon ng mukha ng lalaking ito nang hindi na siya makatiis at siya na mismo ang lumabas. Iniunat ni Noel ang kanyang kamay, marahas na sinabi, ibigay mo ang iyong identification card. Ibawas ko ang mga kontribusyon na babayaran para sa 1 araw. Tumango si Jackie at masunarang inabot kay Noel ang kanyang identification card. Mahusay na ibinawas ni Noel ang 10 puntos ng kontribusyon ni Jackie. Bagamat 10 puntos lang iyon, hindi pa rin nasisiyahan si Jackie tungkol dito. Mayroon na lamang 40 sek na kontribusyon na puntos ang natitira sa kanyang identification card, at tatapusin niya ang natitirang 40 puntos sa lalong madaling panahon. Kung gusto niyang magpatuloy sa pagsasanay, kailangan niyang maglaan ng oras at kumita ng ilang kontribusyon na puntos. Sige, inayos ko na ang hirap at nagtakda ng oras. Pwede ka nang pumasok. Let me just make something clear, kung may nangyari sa iyo sa loob, wala itong kinalaman sa akin. Napaniwala na kita at lahat, at dapat tumigil ka na sa pagiging matapang. Umalis ka na lang kung hindi mo kaya.
Huwag pilitin ang iyong sarili na tiisin ang mga bagay dahil hindi ito katumbas ng halaga kapag ang iyong kaluluwa ay nasugatan, na ginagawa kang isang dummy. Tumango si Jackie habang inilalagay ang kanyang identification card. Naglakad siya patungo sa isa sa maliliit na pinto na isang buwan ang nasa likod niya. Gayunpaman, muling nagsalita si Noel sa likuran niya habang tatawid na siya sa threshold. Kailangan mong maunawaan na kahit ang mga piniling disipulo ay may record ng pananatili sa loob ng isang maximum na 3 araw at 3 gabi. Kapag naging dummy ka dahil sa impulsive moves mo, maaapektuhan ako sa mga kilos mo. Pakiramdam ni Noel ay sumakit ang kanyang ulo nang maisip niya ang posibilidad na ito. Ang bagong recruit na informal na alagad na ito ay parang tulala na hindi mapigilan kahit pa 10 toro ang humihila sa kanya pabalik. Kung may nangyaring masama kay Jackie sa loob, madadamay si Noel kung hindi niya maipaliwanag na naakit na niya si Jackie pero nagpumilit si Jackie na pumasok sa kwarto. Maaari siyang parusahan kung ito ay isang bagay na menor de edad, o maaari siyang makulong kung ito ay isang bagay na seryoso. Pakiramdam niya ay sumakit ang tiyan niya nang isipin iyon. Tumango si Jackie nang hindi lumingon. Naiintindihan niya na sinasabi ni Noel sa kanya ang lahat ng kalokohang ito dahil nag-aalala si Noel para sa kanyang pansariling pakinabang, ngunit iyon ay naiintindihan. Kabanata 1979. Ito ay isang madilim na mundo, at ito ay nagpakiliti sa puso ng isang tao. Lahat ng nasa paligid niya ay nabalot ng dilim. Iniunat ni Jackie ang kanyang kamay at hindi namamalayang hinanap siya sa paligid, ngunit walang nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, pinaramdam nito sa kanya na parang nahihirapan siyang maglakad. Ang espasyong kinaroroonan niya ay ibang-iba sa espasyo sa labas, at ang dilim sa lugar na ito ay ibang-iba rin kumpara sa kadiliman sa labas. Kung ikukumpara niya ang espasyo sa labas na parang isang malinaw na bukal sa isang stone pond, ang lugar na ito ay parang kaldero ng nilutong lugaw dahil ito ay may hindi masabi na lagkit dito. Ipinulupot niya ang magkabilang kamay sa mga kamao, at parang nahuli niya ang espasyo sa paligid niya sa kanyang mga kamay. Ito ang totoong center area ng Soul Hall, at ito rin ang lugar na makakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang pagsasanay sa martial skill. Sa katunayan, nakilala niya sa sinabi ni Noel na hindi madali ang magsanay dito. Gayunpaman, hindi siya umatras at nagpatuloy sa paglalakad ng 2 hakbang sa unahan. Nang muli siyang maglalakad pasulong, ang biglang tunog ng gusts na umiihip sa mga treetops subconsciously shocked sa kanya. Kasunod nito, isa pang alon ng hangin ang humahampas sa kanya. Iba ang bug zone na ito sa karaniwang hangin sa labas. Dumiretso ito kay Jackie, hindi pinansin ang balat at buto, diretsyong sumasabog sa kanyang kaluluwa. Ang hangin ay parang matutulis na kutsilyo, at ito ay isang hindi maipaliwanag na sakit. Sobrang sakit na hindi makatayo si Jackie dahilan para mapaluhod siya. Bakit napakasakit? Si Jackie subconsciously humagulgol. Ang malakas na hangin ay patuloy na umihip patungo sa kanya, sumasabog sa kanyang kaluluwa. Parang isang malaking palakol ang ibinato sa kanyang kaluluwa. Mas masakit ito ng ilang beses kumpara sa pag-atake sa katawan ni Jackie. Si Jackie ay may mas mataas na pagtitiis sa sakit kumpara sa mga karaniwang tao, ngunit siya ay humagulgol pa rin sa sakit. Bumagal din ang kanyang paghinga. Ito ba ang ibig sabihin ng pangalawang antas ng kahirapan? Hindi katakataka na paulit-ulit na sinabi ni Noel na ang antas ng kahirapan na ito ay hindi isang bagay na karaniwang kayang tiisin ng mga tao, at ang kanyang sinabi ay tila totoo. Hindi nang ahas si Jackie na magantala at sinimulang i-activate ang Destroying the Void. Pinahintulutan niya ang mga taktika ng pag-activate ng Destroying the Void na patuloy na dumaloy sa kanyang katawan. Makalipas ang 3 pagliko, bahagyang nasupil ni Jackie ang sakit na nakatusok sa kaluluwa. Kailangang pasalamatan ni Jackie ang katotohanan na hindi siya nagsasanay ng isang karaniwang kasanayan sa militar, ngunit isang kasanayan sa militar na hindi bababa sa antas ng langit. Ang pag-activate ng karaniwang martial skill ay magpapahirap din sa mga ganitong epekto sa kaluluwa. Kasunod ng pagsugpo sa gayong sakit, nagsimula na ring maunawaan ni Jackie ang mga alon ng kapangyarihan ng kaluluwa na humahampas sa kanyang katawan. Hindi pala hangin ang ihip ng hangin patungo sa kanyang katawan. Sa katunayan, sila ay mga soul shockwaves na nabuo sa pamamagitan ng coagulation ng mga kaluluwa. Ang mga soul shockwave na ito ay hindi agresibo at tila nabuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga aktwal na kaluluwa. Naramdaman pa niya ang huling pag-iyak ng mga kaluluwang ito sa mundo bago sila pisikal na nasawi. Bitawan mo ako. Ayokong mamatay. ***starred ka. Ang dumi mo, walang kwenta ****. Nagayos ako sa iyo ng labis na pag-aalaga sa mga nakaraang taon, at ginagantihan mo ako sa pamamagitan ng pagtataksil sa akin. Pinatay mo pa ako. I'm sorry. Pwede bang bitawan mo ang anak ko? Kinamumuhian mo lang ako, pero wala itong kinalaman sa anak ko.
Mababayaran sana ng kamatayan ko ang lahat ng utang ko. Ang mga huling salita ng mga patay ay isinama sa mga kaluluwa. Ang mga salitang ito ay walang humpay na umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Jackie habang ang mga kaluluwa ay nag-transform sa mga soul shockwave na humaharurot patungo kay Jackie. Ang pagnanais na manatiling buhay at ang takot sa kamatayan ay patuloy na hinamon ang determinasyon ni Jackie. Kabanata 1980. Ang mga shockwaves na nabuo ng konsentrasyon ng mga kaluluwa ay patuloy na dumadaloy sa kaluluwa ni Jackie. Bagamat ang pag-activate ng Destroying the Void ni Jackie ay nakatiis sa sakit na dulot ng mga soul shockwave na ito, hindi siya lubusang immune sa mga ito. Ang mga soul shockwaves ay patuloy na humahampas sa kanya at naging sanhi ng mga alon ng pagsaksak sa kaluluwa ni Jackie. Ito, gayunpaman, ay hindi problema kay Jackie, siya ay, sa katunayan, delighted. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay natagpuan na niya ang mahalagang dahilan kung bakit hindi niya mabuo ang pangalawang kaluluwang espada. Noong nakaraan, ang kaluluwa ni Jackie ay napakatatag, at hindi siya makakaramdam ng anumang kakaiba kung hindi siya masigla. Katulad ng sinabi ni Noel, ang kaluluwa ay isang ilusyon na bagay. Nang walang mga espesyal na stimulant, naramdaman ni Jackie ang kaluluwa ngunit hindi naramdaman ang maraming iba pang mga bagay. Gayunpaman, ang mga soul shockwave na ito ay patuloy na naniningil laban sa kaluluwa ni Jackie, na nagdulot ng epekto pagkatapos ng epekto. Ginamit din ni Jackie ang pagkakataong ito para makabisado ang galaw ng kanyang kaluluwa. Ang pagbuo ng Soul Sword ay nagkataong nangangailangan ng paggalaw ng kaluluwa at iba ang galaw ng kaluluwa ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pananaw at karanasan ng Dakilang Master ay hindi nakatulong kay Jackie sa pagbuo ng Soul Sword. Ang Dakilang Master ay may kakaibang galaw ng kaluluwa kumpara kay Jackie, at nang mag-practice siya ng Destroying the Void, napakalakas niya. Kaya naman, isang simpleng bagay para sa kanya na maramdaman ang paggalaw ng kanyang kaluluwa, naganap na naiiba para kay Jackie. Si Jackie ay hindi gaanong malakas sa sandaling ito, at hindi niya naramdaman o na-master ang paggalaw ng kanyang kaluluwa ng kasing dali ng Dakilang Master. Gayunpaman, nagawa ito ni Jackie ng dahan-dahan sa ilalim ng pag-atake ng mga soul shockwaves. Pinigilan niya ang kanyang hininga at nakuha ang kanyang atensyon, na nagpapahintulot sa mga shockwaves ng kaluluwa na patuloy na umaatake sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang Destroying the Void at nagpatuloy sa kanyang pagtatangka na bumuo ng pangalawang kaluluwang espada. Sa Soul Hall, iba't ibang mga disipulo ang namamahala sa mga bagay doon sa iba't ibang yugto ng panahon. Si Noel ay magiging menor de edad na tagapangasiwa ng Soul Hall sa loob ng 20 araw, at maliban kung may nangyaring hindi inaasahan, siya ang magiging pinakamataas na tao na namamahala sa Soul Hall. Siyempre, hindi lang si Noel ang nagbabantay sa Soul Hall sa panahong ito. Dalawa pang runner na disipulo ang namamahala sa kalinisan ng bulwagan, at ang namamahala sa paglilinis sa araw na ito ay isang taong pamilyar kay Noel, si Zane Allen. Magkamag-anak silang dalawa, at kahit hindi sila ganoon ka-close, mas maganda ang relasyon nila kaysa sa iba. Pumasok si Zane sa Soul Hall sa pamilyar na paraan, dala ang mga kagamitan sa paglilinis sa kanyang mga kamay. Agad niyang nakita si Noel na nakatayo sa tapat ng array door na ikinagulat niya. Karaniwan, natutulog si Noel sa mesa kapag may libreng oras siya. Bihira lang makita ni Zane si Noel na nakatayo sa harap ng array door na nakatutok sa pinto na parang may pinag-aaralan. Nagtaas ng kilay si Zane at subconsciously nagtanong, "Senior Kuya Noel, anong tinitingin-tingin mo?" Halatang gulat na gulat si Noel sa boses ni Zane habang nanginginig ang buong katawan, umikot ang ekspresyon ng mukha. "Anong sinisigawan mo? May mali ba sa'yo? Tinakot mo ako." Samantala, si Zane ay tila nagkaroon ng kanyang makatarungang bahagi ng mga turo mula kay Noel sa mga karaniwang araw, at tila hindi siya nabigla sa mga nakakakilabot na salitang ito. Nagpatuloy siya sa pag-usisa kay Noel. Walang pinagkaiba sa array door. May mga rune at seal pa rin na hindi niya maintindihan sa pinto. Sinisiyasat ba ni Noel ang pagbuo sa array door? Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.